Hello mga kanot! Ito nga ulit si Kuya Notnot. Weekend na ulit at sa naghahanap ng vlog number 7 ko, ito para sa inyo. Kaya Tara, samahan niyo ako sa isa sa mga adventure na gustong gusto ko. Let's go! inayos ko na pala ang gamit para maaga makaalis at hindi malate. May idea na kayo kung saan pupunta, no? Tama, mamumundok tayo. Time check nga pala, 9:30 PM na. Dali-dali nga tayong umalis kasi ang call time ay 12 AM. Nga pala, magkukumot lang kami papuntang monumento dahil hindi namin alam kung saan ang parking. Pagdating namin ng monumento, dumaan pala kami ng Mercury. Bibili kami ngayon ng pamigay para sa mga kapatid nating katutubo. Nabalitaan kasi natin na marami tayong madadaan ng katutubo. Pero yung totoo, katutubo nga ba talaga? O baon mo? Fast forward na nga at nandito na tayo sa Centris, ang pick-up location natin. Hindi ko na pala video ang carousel journey kasi sa mga previous videos ko, shinare ko naman dun sa inyo. Balikan nyo na lang po. Maaga nga pala tayong dumating sa pick-up location at nagpasya pala kami na kumain muna kasi medyo nakakaramdam na kami ng gutom ngayon. While waiting and searching, nga pala, ikukwento ko sa inyo ang Centris experience ko. Dito ako unang na-assign sa trabaho bago ako nalipat sa Cubao. Malapit-lapit nga pala ito sa Alorica Centris, like 50 meters lang. Dito nga pala kami kumakain or tumatambay after a long tiring day ng pagkakayod kalabaw. Konting lakad pa at nakahanap na kami ng kainan. Wala na kaming choice kasi konti na lang yung bukas. Kaya nag-KFC na lang kami. Pero guys, look at this. May panibago silang flavor, ang garlic butter. 2 hours na nga nakalipas at wala pa rin yung van. Ayan na nga at iritang-irita na ang dalawang aklang yan. Mag-aalas 2 na nga na ma-pick up kami na ang usapan ay 12 AM. Pero okay lang, kalmahan mo lang, itulog mo na lang yan sa biyahe. Oo nga no, hindi ko pala nasabi sa inyo kung saan ang ating destinasyon. Sa Mount Pinatubo nga pala tayo pupunta ngayon. Kaya let's go! Nakatulog na sa biyahe, hindi ko na na-video. Sobrang sakit na leg ko, hindi ko dala yung neck pillow ko. At nandito na nga tayo sa ating destinasyon. Nga pala, sa Zambales, Botolan kami mag-uumpisa ngayon. Konting briefing lang or orientation, mga dapat gawin o hindi dapat gawin kapag ikay namumundok. Madalas mga rito maririnig yung mga paalalang, leave nothing but footprints, take nothing but pictures, kill nothing but time, do nothing but to enjoy. Patapos na nga ang orientation, kaso may umiksena. Iyan, isa ka sa mga tour guide ngayon. Nag-orange ka pa talaga ah. 7 AM na nga at ito na, sasakay na tayo sa 4x4. Yay! Uploading gaming nga pala ang ating eksena, yung tipong nasa taas ka ng 4x4 at 360 view ang makikita mo. Kabog. Yung parang ganito oh. Ayan. Sobrang ganda ng landscape, 'di ba? Sobrang nakakataba ng puso at sobrang nakaka-relax. Grabe. At umpisa pa lang 'yan. Isa ito sa mga eksena na gusto kong i-share sa inyo at kung bakit nag-umpisa akong mag-vlog. Ayaw kong sinusolo or ipagdadamot sa inyo ang nararamdaman ko. Yung tipong kasama ko kayo sa adventure na to. At nga pala, 5 lang kaming sakay sa 4x4. Ako sa top load at 4 sila sa likod. Kaway-kaway, Dang, Jack, and Dan. Katulad niyan, isa yan sa mga bagay na tatatak sa inyo or mga memories na iti-treasure ninyo. Yung tipong hindi kayo magkakakilala, galing kayo sa different walks of life, tapos pinagbabanding kayo ng iisang adventure. Diba ang saya nun? Actually, October of last year pa lang dapat kami pupunta ng Pinatubo, kasama yung team Sabog. Grabe, sila yung tipong tao na sobrang ka-close talaga namin after ng isang adventure, and that's Mount Pulag. Hindi ko na na-video dahil sabi ko nga sa inyo, neto lang ako nag-umpisang mag-vlog. Kaway-kaway, Team Sabog. At nga pala, ikukwento ko sa inyo kung bakit naging Team Sabog. Dahil hindi kami nag-hit-hit ha, charot. Team Sabog kasi, umusok yung van. I mean, nagliyab yung van. Tapos, pababa yung daan. Tapos ako yung nandun sa malapit sa pintuan na sobrang hirap na hirap akong buksan. Tapos yung tipong kala mo sa eksena ng pelikula, nasasabog na. Ayun, yung tipong nasa dulo, as in nagsipagtalunan papunta sa harapan. Grabe yung eksena na yun guys. Tapos after nun, nagpray kami at doon na nag-start yung banding namin together. 'Di ba? Sino mag-aakala na sa ganun kami nag-umpisa? Pero kidding aside guys, akala namin last na. Pero yun pala, dadalhin pa kami ng maraming adventure sa buhay, di ba? Ang saya, sobra. At ito na nga, balik na tayo sa ating eksena.
At ngayon naman, ikukwento ko sa inyo ang makasaysayang kwento sa likod ng bulkan na ito. Ang Pinatubo ay located siya sa tri-point boundary of the three Philippines provinces. Yun ay ang Zambales, Tarlac at Pampanga on the northern island of the Central Luzon. Isa itong strato-active volcano na kung saan ito rin ay binansagan bilang world's largest volcanic eruption in the past 100 years. At nangyari siya last June 15, 1991 na ikinasawi ng 847 katao. Pero bago nangyari ang sobrang makabagbag damdamin na pangyayaring iyon, tahanan nga pala ng 30,000 katao ang Pinatubo. Meron silang mga root crops, vegetables, fruits, or kung ano-ano pang pananim bilang pangunahing mapagkukunan nila ng pangangailangan sa araw-araw. At nangyari na nga ang masaklap na kwento. Gas-charged magma exploded umbrella na animoy ulap kasabay ng pag-agos ng volcanic flanks at lahar. Yung tipong araw ay naging gabi dahil sa sobrang masaklap na sinapit ng Mount Pinatubo at ng mahal nating mga katutubo. At nung malaman ko ang ganung eksena, nag-alay nga pala ako ng dasal para sa kanila, sa mga inosenteng buhay na nawala dahil sa trahedya. Going back, 2 hours nga pala ang 4x4 ride natin, guys. At pangalawang ilog na itong tatawirin natin, yun nga, tumirik yung nasa gitna. Pero, to the rescue naman ang mga kuyang katutubo natin dyan. At ito na nga, kami naman yung tatawid dyan. Sobrang kinakabahan ako kasi malay natin, sobrang lalim pala nito. Tapos bigla-bigla ka na lang mawawala. Joke lang. Pero hindi guys, may desire path o daan naman at alam naman ang driver yan. Fast forward ko na nga kasi ang dami ka na namang ebas pero papakita ko pa rin sa inyo ng mabilisan kung paano kami nakatawid dyan. At ayan nga, kumakaway-kaway pa ang paa ni Akla. Yung tipong sobrang excited ka pero may kaba ng konti, mga 1/4 ganon. At ayan na nga sila kuya, yung nag-rescue kanina. So kaway-kaway mga kuya. At sobrang ganda ng landscape dito guys. As in, perfect, para kang nasa painting, ganon. At nakatawid na nga kami guys. Nung una sobrang confident ko pa, pero sobrang daming alikabok kaya nakamas na. At nagtawanan kami dyan guys kasi para doon silang nasa witness protection program. O diba, murag buang. Andito na nga tayo sa Mala Desierto. Nga pala, ganyan kaalikabok. Kaya kailangan mo talaga mag-face mask. Dahil nga pala yan sa mga buhangin sa natuyong lahar. Hindi yan hindi si Gina Alahar, kundi dahil sa bulkan nung sumabog at natuyo yung lahar, naging buhangin siya at kapag nadadaanan, ayan, ganyan siya kaalikabok. Fast forward na nga tayo and after 1 hour na travel time at nandito na tayo sa Aita community. Ayan. At naalala nyo yung foods na binili natin kanina, ipamimigay natin yun sa kanila isa-isa. Let's go! O wag magtulakan, lahat mabibigyan. Actually guys, sobrang malapit sa puso ko yung mga kapatid nating Aita. Kasi sa probinsya, katuwang namin sila. At actually, meron nga ata akong lahing Aita mula sa kanununuan namin. At bago kami umalis, nagpa-picture pala muna kami sa kanila. Huwag nyo ko i-bash kung vinidyo ko pa yung pamimigay ko rito. Kasi kahit before pa, may video man o wala, namimigay talaga ako. Malapit ako sa lokal. Kaya ayun, sinishare ko lang lahat ng blessings ko. Mapalaki man, umaliit ito. Kunting tumbling pa at nandito na tayo sa Malimundog. Ayan, may view deck kasi dito. Kaya magpipicture daw muna sila. At sa lahat ng bundok na naakyat ko, feeling ko ito lang ata yung may thrilling experience na ganito. Yung tipong sasay ka ng 4x4 tapos paakyat yung daan. Tapos may bawi din dyan kasi sobrang nakakalula at lalo na nasa top loading ka pa. Diba? Diyos ko day, ang akong espiritu ni Kagwas Jud ba? Fast forward na nga natin dyan. Basta mahirap man pero kinakayang lumaban. Parang buhay lang yan, di ba? Yung akala mo tapos na. Yung akala mo, sige pa, ialaban ko pa. Pero after a couple periods of time, ma-experience mo naman, naghirap ka naman, same, di ba? Nakakasawa na pero patuloy pa rin lumalaban. Parang ganito, di ba? Akala ko tapos na yung mga paakyat, pababa, pero another extreme adventure na naman. So kapit na kapit talaga ako dyan kasi sobrang nakakatakot at gumigewang-gewang pa yung 4x4. Grabe, saya. After ilang minuto, andito na nga tayo sa Dayday community.
As in, sobrang ganda dito guys. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko kasi para siyang local version ng Switzerland without ice ha. Ganun siya in person. Konting tumbling pa at nandito na kami sa binansagang The Skyway. Sobrang ganda din dyan, overlooking at nagpicture-picture pa kami. And after 5 to 6 minutes, andito na kami sa tambayan ng 4x4 or kung saan ipaparking ito at start na ng trekking. Kaya, let's go! Excited na ako. Ayan na nga at nag-umpisa na kaming maglakad. Nga pala, 1 hour and 30 minutes ang lalakbayin natin for trekking papuntang crater. At ang crater nga pala ay ito yung bunganga ng bulkan. Papakita ko sa inyo pag nakarating na tayo doon kung gaano kaganda doon. Pero ito na muna, naglalakbay kami at marami kaming kasama. Nga pala, yung iba galing Tarlac, yung iba galing Zambales pa. Actually, nag-aabot lang talaga doon para lang sa isang pagkakataon na masilayan ang magandang dulot ng isang trahedyang nangyari pagkalipas ng ilang panahon. At binigay na nga ni partner ang mga natitirang food para sa mga kapatid nating katutubo na hindi natin nabigay earlier. Dumating na nga tayo dito sa first signage ng Mount Pinatubo. At alam nyo ba kung ano nakatawag pansin sa kanya? Ay ang bow and arrow. Kaya tara, itry natin yan siya. Let's go! Ito na nga at inaasintado, sayang, di ba? Muntik na. At ako naman, ang susunod na sasalang, wala din, alats din. Pero, masaya pa rin kami dahil nakatulong kami sa mga katutubo natin. Sa halagang 20 pesos per bow and arrow, makakatulong ka na kahit pambigas lang sa kanila, di ba? After ng picture-picture na yan, naglakad na ulit tayo. Tama nga yung sinabi ni Kuyang Tour Guide, no? Pag papalapit ka ng papalapit, papalayo naman siya ng papalayo. Kayo ba? Ganon din ba yung experience nyo? Kapag malapit na yung isang bagay, nararamdaman nyo is parang ang tagal aantayin ninyo. Konting tumbling pa, andito na tayo sa sementadong hagdan at sign na yan na malapit ka na sa iyong paruroonan. Walang kung ano-ano, tara samahan niyo ako sa aking pinaghirapan upang matunghayan kung gaano kaganda ang inang kalikasan. Ito na nga siya. Nakakakilig, di ba? At syempre, hindi tayo papayag na hindi tayo mag-picture-picture dyan for today's video. At ito pa nga, napat-TikTok pa si Loco. At ayan na nga pala ang TikTok ko. Paki-add na rin pala ako, no? Thank you. At ito na nga, pabalik na tayo guys. Nagutom kami. Sobrang ang tagal namin nag-antay. To set expectation, may pila nga pala dito. Kala mo, sea of crowd. Charot. Pero guys, sobrang worth it naman talaga. Kasi pag andun ka na, syempre, seize the moment na, di ba? Sa sobrang gutom namin, ayan, simot sarap nga ang hotdog, kwek-kwek at barbecue. Kung gusto mo palang pumunta rito at naiwanan mo yung baon mo, okay lang yan. May tinda sila rito. Sagot ka nila. Flex ko lang ng Very Light ang organizer na sinamahan namin to make this adventure happen. And if you want this one-of-a-kind experience, message na lang siya. At sa halagang 2,899, sulit na nag-enjoy ka pa. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, sign mo na to para umakyat ka na ng Pinatubo. At kung nagustuhan mo ang video na to, see you sa next big adventure ko. Unya-unya, maora to, bye!